Si Thin Kim ay nagpanggap na suot ang mga damit ni Thin Kim ngunit hindi ito kasya, kaya dumating ang isang fashion designer upang tulungan siya subukang magsuot ngunit walang resulta. Magiging nahal ata kaya ang pagpapanggap ni si Thin Kim ngayong pagkakataon. Tara, panoorin natin ang episode 2 ng pelikulang Ako ay Anak ng tinatawag na pinakamayamang tao sa mundo. Kung hindi mo ito maisuot, huwag subukan. Sino ang nagsabing hindi ako makakapagsuot? Sinabi ko na sa'yo na hindi ka dapat magsuot. Paano nangyari ta? Talagang tao. Kamakailan lang ako kumain ng marami kaya ako tumaba, kaya hindi ako makapagsuot. Katie, gumawa ka ng ilang bagong set ng damit para sa akin. Opo, mahal kong dalaga. Ito ang bagong disenyo ng channel na kasuutan. Nakita ko na ito sa isang magazine. Ang gaganda talaga, ito ay mga iniwan ko lang. Kung gusto mo, kuha lang. Ginoong dalaga, gusto mo bang magregalo ng kasuutan sa akin? Ang mga kasuutang ito ay lahat pang muling panahon. Pumili lang kayo ng malaya. Hihilingin ko kay Katie na gumawa ng bawat isa sa inyo ng bagong set. Anyway, hindi naman ako nawalan ng pera. Miss, gusto mo suotin ko yung formal dress ni Katie? Tama ka talaga. Sa palagay ko, dapat ito ay higit sa 30 milyong yuan. Sigurado ka bang bibigyan mo ang bawat isa ng isang set? Ano ang naiintindihan mo, isang babaeng tagabayan? Si Miss Hai anak ng bilyonaryo. Ang kaunting pera na ito ay hindi gaanong halaga sa kanya. Peke, gusto mo ba ang kasuutan ng channel? Dito na, bumaba ka sa akin, ibibigay ko sa'yo, hindi ba? Sa anumang paraan, iyon ay giging maitim ang kanyang balat na medyo kayumanggi. Hindi gaanong maganda. Ang kapal ng mukha niya na magsabi na pangmayaman ang kasuutan ng channel na ito. Oh Diyos ko, ikaw nga ang tunay na prinsesa. Tanging ang mga maharlika lamang ang karapat-dapat sa ganitong kasuutan na marangal. Tayo'y magkasama sa pag-inom ng tsaa sa hapon, magkuha ng litrato, at dumaan ka dito at dalhin mo ang aking damit. Maaari kitang bigyan ng isang basurang kasuutan mula sa Sonnen. Kaya ang mga gamit na pang-probinsya ay dapat nakatago sa loob ng aparador. Nakikita kong hindi ka lang may sakit ng prinsesa, kundi may malubhang sakit ng prinsesa, hindi biro ang kalahati ng sakit na iyon. Ano ang sinasabi mo? Huwag kang magalit sa probinsya nung ito. Sa buong buhay niya, hindi pa niya nakita ang maraming kasuutan tulad nito. Sino nagsabi na ako ay isang prinsesa? Bumili ng isang kasuutan at may inggit pa. Dalaga, kabuo ang gasto sa 1,800,000,000. Pakisabi kung magbabayad ka ng cash o mag-swipe ng card. Ano, kailangan pa bang magbayad? Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera ngayon? Nung oras na yon, may mabuting intensyon din yung babae na paalalahanan siya. Syempre, pag bumili ng gamit, kailangan bayaran. Ano ang alam ng isang probinsyana tulad mo? Ang maliit na dalaga ay isang maharlika. Ang kasamahan ay nagsabi na 2 bilyon lang naman yun, para sa isang mapanirang babae, parang isang buhok ng pusa lang yun. Pero hindi inaasahan na ang mapanirang babae ay wala pang 800,000. Nung oras na yun, pinapaalalahanan ng babae ang designer na agad mag-post ng mga litrato. Sasabihin ko kay Katie na gumawa pa siya ng isang bagong set para sa bawat isa sa inyo. Sa anumang paraan, hindi naman tayo mawawalan ng pera. Ngayon, lumabas ako at nakalimutan dalhin ang aking card. Hayaan mo ako ang tatawag sa Hakuan Jia, sabihin mo sa kanya na dalhin ang card dito. Paumanhin, hindi makontak ang telepono, pansamantala walang sumasagot. Busy ang mayordoma. Sino ang magbabayad ng halagang ito? Hati ay you Thursday. Hintay lang. Hati ay you Thursday hindi pa ba makatawag kay Hakuan Jia? Mga taga-probinsya, nagsisimula na ang drama. Sigurado ka bang hindi ka makakatawag? Hakuan Jia, abala ngayon. Kaya ngayon tatawagan ko siya sa telepono. Sinasabi ko na, taga-probinsya, pwede mo bang makuha ang numero ng telepono ni Hakuan Jia? Nagsasalita ka na mali ang tawag ni Hati ay you Thursday. Hindi ba talaga mali ang tawag mo? Opo, Hati ay you Thursday. Hintay lang. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Hakuan Jia, nagpadala ng mensahe sa akin kanina. Konting tiis, darating siya dito para magbayad. Hakuan Jia, abala ngayon. Ako ang mahalagang bata ng pamilya. Sinabihan niya akong maghintay dito para sa isang tao. Mali ba ang iyong pagkakaintindi? Hindi ba't sayi kilala ang tagapamahala at pinabayaan siyang maghintay dito? Sino ang magbabayad ng halagang ito? Dalaga, paano kayo naglakas loob na harangan ang daan ng aking amo? Nakikita ko rin ang kanyang kagandahan. Marahil alam din niya ang ilang tao na maaaring magustuhan ang simpleng pamumuhay na ito, di ba? Opo, sinasabi ko po, dalaga. Hakuan Jia, pumunta sa kwarto ng pagsubok ng damit. Bakit ka ganyan kasama? Sino ang nagsabi na gusto niya ang pag-arte? Ano ang sisisihin mo sa akin? Tara na, huwag nang abalahin ang mga taga-bundok na ito at magbenta na lang tayo ng sarili para kumita ng pera. Paumanhin po, huli po kaming dumating, mahal na dalaga. Hayuway Enlin, talaga bang ikaw ang mahal na dalaga?
Huwag kalimutan paalalahanan ang tagapamahala na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Maling tao ang nakuha mo, si Vuyen ang mayamang tao. Saan nanggaling ang mga langaw at lamok na ito at naglakas loob na magpakita sa harap ng mahal na dalaga? Hati-ayu Thursday. Hindi ba siya ang tagapamahala ng inyong tahanan? Bakit mo ako inatake? Tapos na, nabunyag na. Hindi pwede, hindi ako pwedeng mahuli. Miss Ha. Noong mga oras na wala pang pansin ang lahat, nagsabi sa tagapamahala na tignan lang ang kanyang mukha at gawin ang trabaho. Pagkatapos niya ay tumayo sa harap ng lahat at nagsabing ang babaeng mapaglaro ay nagpapanggap na nawalan ng malay. At sinabi na pwede niyang gisingin ang babae. Nakita na ang babae ay lumapit at diretsyong sinampal ang kanyang ama. Paano mo ako kayang saktan? Nakakain ka ng heroic liver, diba? At naglakas loob ka pang saktan ang aming dalagang anak. Hindi pa ba siya gising? Maraming salamat sa iyo, maliligtas mo ang aming dalagang anak. Hindi ba ikaw ang nagsabi na si Hyun Lin ang tunay na dalagang anak? Kanina'y biro lang ang sinabi ko sa dalagang anak. Oo, kami ay nagbibiro lamang kanina. Kung ang tagapamahala ay nandito na, tayo na. Ang dalagang anak ninyo ay nagastos na ng isang Thai 800 van dito. Ikaw na lang ang magbayad para sa kanya. Ang halagang ito ay dapat bayaran ng dalagang anak. Ano ang sinasabi mo? Si Fu Hao ay tiyak na nagbigay ng malaking halaga sa dalagang anak. 1 bilyon at 2 bilyon, hindi ba mahirap kunin yun? Tama ba? Oo, tama iyon. Tuwing may pagkakataon, ang amo ay nagbibigay ng higit sa 100 bilyon sa dalagang anak. Oh my God, masyado kang pinapapamper ng tatay mo. Gaya nga ng sabi ko, nakalimutan kong dalhin ang card ko paglabas ko. Hindi ba ako makakapag-transfer ng pera gamit ang aking telepono? Tama ba, Kaide? Syempre. Dai miss, pakibayad. 80,000 lang ang nasa phone. Paano ka magbabayad ng 1 billion, 800,000? Why? Ayaw ka bang bilhan ni Big Miss ng formal dress? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sabihin mo na lang sa dalagang binibini na magbayad. Phone. Hindi sapat na balanse. Nabigo ang pagbabayad. Bakit kaya ganoon? Tiyak na mali siya. Subukan muli. Patuloy na nabibigo ang pagbabayad. Dalagang binibini, hindi mo ba talaga meron kahit kaunting pera? Hindi sapat ang balanse. Ano ang gagawin ngayon? Hindi ba gusto ng dalagang binibini bumili ng kasuotan para sa iyo? Kung hindi mag-transfer ang dalagang binibini, pakitanggal ang kasuotan. Paano nangyari iyon? Sigurado ako na nagkamali ka. Ang damit na suot ko ay para sa akin. Walang sino man ang pwedeng tanggalin ito. Kaya itatawag ko ang pulis para ayusin ito. Huwag itawag ang pulis. Kung darating ang pulis dito, siguradong malalantad tayo. Kaya tanggalin ninyo ang mga damit ninyo at umalis. Huwag kang magyabang sa mga damit mo. Si Hati-ayu Thursday ay hindi papayag na tanggalin ninyo ang mga damit namin. Tanggalin ninyo ang mga damit ninyo agad. Ano? Hati-ayu Thursday, paano mo magagawa? Sabi ko tanggalin ninyo ang mga damit ninyo, kaya tanggalin ninyo. Bakit ka nagiging mapagsalita ng ganito? Bakit siya nagagalit? 200 milyong Tay at hindi pa rin kayang bayaran. Siya ba talaga ang anak ng bilyonaryo? Hati-ayu Thursday, ano ang susunod mong plano sa kanila? Hati-ayu Thursday, ikaw ang tunay na anak ng bilyonaryo. Magsalita ka ng mahina. Humihingi ako ng paumanhin, Hati-ayu Thursday. Okay lang, sa totoo lang ayaw ko rin na malaman nila. Hindi maipagkakaila na hindi kayang bayaran ng babae ang pera. Dalagang binibini, pakiusap magbayad ka. Sa telepono lang merong 800, paano mo mababayaran ang 1.8 bilyon? At naglakas loob pa na harapin ang tunay na prinsesa. Tama nga, sobrang walang hiya. Walang problema. Ipagbili ang mga damit na dati nang sinuot sa tindahan ng mga gamit na second hand. Pagkatapos, gamitin ang pera para sa donasyon. Opo, ginang. Mas bagay pa rin ang mga lumang damit na ito sa inyo. Paano mo kinausap ang ginang na ganyan? Anong nangyari sa ginang? Nabigo ang pagbabayad. Salamat po sa paghatid ng anak sa trabaho. Nagkasala ako sa anak ng bilyonaryo. Ang kapal ng mukha mo. Sige na, naghihintay ako na dumating siya para patayin ako. Ngayon, talaga bang sila at ang tagapamahala ay may lakas ka ng loob? Ako ang mahal ng puso ng bilyonaryo. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Opo, pakawalan niyo ako. Opo, pakawalan niyo ako. Si Hati-ayu Thursday ang mahal ng puso ng bilyonaryo. Paano niyo kami kayang tratuhin ng ganito? Ang mahal ng puso ng bilyonaryo ay itinapon papalabas. Siguradong peke sila. Pinahiya nila kami. Ma'am, pakawalan niyo ako. Oh, nag-aaway pa rin dito. Kung siya ang mahal ng puso ng bilyonaryo, sisapakan ko siya. May grupo ng mga tao na darating. Pero ngayon, mayroon bang wala? Tama iyon. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo silang mag-away. Opo, binibini.
Siguradong iyon ay isang tagapamahala na binayaran ng mga probinsyano. Hindi nyo napansin. Nandito na ang matandang tagapamahala. Nag-uumpukan na sila at nag-uusap. Kahit na siya ay isa sa mga nangungunang tagapagdisenyo ng channel. Talaga bang sila ang naglagay siya ng pera sa kama para suhulan ang tagapamahala? Matagal ko nang napapansin na may lihim silang relasyon. Kaya naman tumanggi akong magbayad. Pabayaan na lang natin sila. Totoo, patawad po, huling prinsesa. Nung dati, ako ang mali. Bakit ako magdududa sa'yo? Ang bilyonaryo ay patuloy na pinagbabantaan siya tulad ng dati. Kayo rin ay niloko ng mga taga-bundok na iyon. Ang galing mo naman. Naglalandi ka sa tagapamahala para saktan ang huling prinsesa. Hindi mo dapat patawarin siya. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong hindi ko sila patawarin. Pati ang tagapamahala ay tumatawag sa akin na huling prinsesa. Baka nagkamali ako sa pagkilala sa iyo, pero okay lang. Sa oras na iyon, tignan natin kung paano ko haharapin ang huling prinsesa. Salamat po sa paghatid ng aking anak sa trabaho. Kung hindi, darating ako ng huli. Kung darating ako ng huli, darating ako ng huli. Sino ang maglalakas loob na sabihin ng isang salitang hindi sa aking anak na babae? Tuluyan na akong pinaalis ni Dad. Tatay, sinabi mo sa akin na huwag makialam sa aking internship. Sige, hindi ba iyon isang simpleng bagay? Sinong kayakap at yakap mo? Alam ng tatay ko ang ginawa sa akin ng magsasaka na ito, kaya nagalit siya. Nandito ang mayordoma para protektahan ako. Kaya't sinipa ko ito. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang pagbabago. Ang matandang ito ay kayang gawin kahit ang kanyang ama. Kahit siya ay kayang lunukin ito. Dahil wala siyang magagawa para umakyat ng mataas. Granin, kung free ka ngayong weekend, sumama ka sa akin para makipagkita sa fiancé mo. Anong klaseng fiancé? May nobyo ako. May kasintahan ka ba? Nasaan na siya? Anong trabaho ang ginagawa mo? Sinusuri mo ba ang pagpaparehistro ng iyong sambahayan? Mail late na ako sa trabaho. Huwag mo nang sabihin kay Dad. Ginoong Lamdip, pumunta ka ba sa Hodin para magtrabaho? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ang galing naman, nagtatrabaho rin ako sa Hothen. Hintayin natin ang kasal natin bago tayo magkasama. Direktor Lam, ito ba ang girlfriend mo? Hindi. Siya ay peking prinsesa ng Hajia. Wala siyang silbi sa akin. Hindi ko siya kailangan. Nakakapagtaka talaga. Bakit siya nagpapanggap na hindi niya ako kilala?